Tayo manalangin muna sa ating Aba Yahuwah, Yahusha na siyang pinakadakila sa lahat. Aba Yahuwah ang pinakadakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Aba. Gabayan mo po kami sa aming aralan ngayong araw at buksan mo po ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong hiwaga, iyong kapangyarihan at iyong salita. Ikaw po pinakadakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Aba Yahuwah, Yahusha na siyang tagapagligtas. Salamat po. Siya nawamin. Hallelujah. Shalom. Okay. Tayo po umawit muna. Yan. Bago simulan ng ating pag-aaral. Sa daan na iyong itinakda. May 200 sa harap ng mundo, isa'y maluwag, puno ng ingay at ilusyon. Marami ang sumasabay, marami ang palakpak, ngunit ang dulo'y dilim na di nila namamalayan. Sa kabila'y isang landas, tahimik at makitig, kaunti ang yapak, tila pasan ng sakit. Hindi ito nakita ng mata ng sanglibutan, dahil sa'yo lamang ito ipinapahayag. Aba Yahuwah, ikaw ang humirang, bago pa man ako ay huminga. Sa iyong tinig, ako'y tinawag, sa daan na patungo sa buhay. Hindi dahil sa aking lakas, hindi dahil sa aking pasya, kundi dahil sa iyong kalooban, ako'y tinakda sa walang hanggan. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May pandinig, ngunit sarado ang diwa. Ang isipan ay binulag ng aluwa ng sanlibutan, katotohanan ay tinanggihan, liwanag ay nilabanan. Hindi Sa kanila ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian na mula sa langit. dahil kung kanino ang ibinigay, sa kanya pa'y lalo mong dinagdagan. Aba Yahuwah, ikaw ang humirang, hindi ako ang pumili sa'yo. Sa gitna ng dilim at daya, tinawag mo ang aking pangalan. Sa bakit pagtalon, ako'y dinala, kahit luha ang aking kasabay. Sapagkat ang dulo ng landas na ito ay buhay na walang hanggan. May mga sisid lang
pagtitiis, nakahanda sa ikahihiya at pagkawasak, upang ang iyong kaluwalhatian ay lalong magningning sa iyong mga hinirang. Hindi ko ito lubos maunawaan, ngunit ikaw ay matuwid at tanlan. Ako'y tatahimik at sasamba sa harap ng iyong kapangyarihan. Iyan mo siya, ikaw ang daan. Hindi ako naligaw, ikaw ang nagdala. Kung ako man ay narito ngayon, ito'y dahil sa'yo at para sa'yo. Sa makipot na daan mananatili hanggang sa wakas na iyong itinakda. Lahat ng papuri, lahat ng buhay ay sa iyo lamang. Abayo. Shalom, shalom mga kapatid, at napakaganda po ng awitin. Yan po ay konektado sa ating aralin ngayon o yung topic natin ngayon. Yan. Okay mga kapatid, napakagandang awitin na konektado sa ating talakayan o topic na pag-aaralan ngayong gabing ito. Yun nga kanina, sabi nga kapayapaan sa araw ng Shabbat. Shalom. Ang topic natin ngayon is tungkol sa ang makipot at ang maluwag na daan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon kasi bilang isang mananampalataya, saan ba tayo nakatayo? Dito sa, o saan tayo dumadaan? Dito sa makipot o dun sa maluwag? Okay, yan yung pag-uusapan natin ngayon. At may mga tanong dyan na sa huli kung saan malalaman natin kung saan ba talaga tayo dumadaan. Yan. Part 1. Sa part 1 ng ating topic, batay sa Mateo 7:13 to 14. Okay, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami ang dumaraan doon, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong nito. Tandaan natin, sa part 1 natin, ito yung pag-usapan natin, yung makipot at makitid na daan. Sa makipot, kukunti ang nakakasumpong nito, at pero maluwag ang daan patungo sa malapad na daan. Number 1, anong uri ng daan ang makipot na daan? Anong uri ba siya ng daan, yung makipot na yun? Base sa Mateo 7:14, ang makipot na daan ay ang landas ng, pagsunod sa kalooban at kautusan ni Yahuwah. Ngayon, bilang isang mananampalataya at tagasunod, dapat, para malaman mo ikay naglalakad o dumadaan sa makipot na landas, ay meron kang pagsunod sa kalooban at kautusan ni Yahuwah. Pangalawa, pagpapasakop sa pamumuno ng Ruach HaKodesh. And then pangatlo,
pagpapakumbaba at pagsisisi. Pagka-apat, pagkamatay ng laman at pagsunod sa Espiritu. Kung tayo'y lalakad dun sa daan na makipot, dapat ito is makikita sa atin bilang mananampalataya. Hindi lang makikita, kundi sa ating sarili ay atin tong susundin. Kaya nga po ang makipot na daan, hindi ito popular. Hindi popular tong makipot na daan na to. Hindi siya, kumbaga, hindi ito madali. Hindi ito ayon sa gusto ng laman. Yung makipot na daan na yan ay hindi ayon sa gusto ng laman. Kaya nga sabi dito, 16:24 ng Mateo, kung ibig ng sino man na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang stake, tulos, at sumunod sa akin. Mateo 16:24. Yun mga kapatid, pasanin natin ang ating mga tulos o stake. Itakwil ang ating sarili kung gusto nating sumunod kay Yahushua. Ang makipot na daan ay disiplinadong pamumuhay na nakaugad sa katotohanan. 2. Anong uri ng daan ang maluwag na daan? Ito naman. Yung kanina, kung ano yung makipot na daan. Ngayon, yung maluwag na daan naman. Ang maluwag na daan ay ang landas ng pamumuhay ayon sa sariling kagustuhan. Yung may free will ka. Yan yun. Pagsunod sa tradisyon ng tao kaysa salita. Reliyosong anyo pero walang pagsunod. Grace o biyaya na walang pagsisisi at pagbabago. Sinasabi natin na meron tayong biyaya, nakatanggap tayo ng biyaya, pero walang pagsisisi at walang pagbabagong nakikita sa atin. Okay. Ito ang tandaan na walang sakripisyo, walang pagbabago ng puso, walang disiplina. Yan ang mga nasa maluwag na daan. Tandaan po natin yon. Sa maluwag na daan, walang disiplina, walang pagbabago ng puso, walang sakripisyo. Yung pag-attend ba natin, every aralan, sakripisyo yan. Ngayon, kung di natin mabibigyan ng panahon ng pag-aaral, dito pa lang, alam mo na kung saan ka tumatahak. Walang sakripisyo. May daang tila matuwid sa tao, ngunit ang wakas ay mga daan ng kamatayan. Kawikaan 14:12. Tandaan natin, akala lang natin na yung daan natin tinatahak ay matuwid. Ngunit, ang wakas pala ay kamatayan. Yan yung maluwag na daan. Okay. 3. Paano makakadaan ng tao sa maluwag na daan? Ano ba makakadaan? Madaling pumasok sa maluwag na daan dahil hindi kailangan ng pagsisisi, walang pagbabago ng pamumuhay. Sapat na ang paniniwala ng bibig lamang. Tandaan natin, ganyan pala para makadaan dun sa maluwag na daan. Hindi mo kailangan ng pagsisisi, walang pagbabago sa pamumuhay. Sapat na ang paniniwala na ng bibig lamang. Kaya nga sabi sa Mateo 15:8, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sinasabi nila, nananampalataya kami, naniniwala kami, sumusunod kami. Saan yun? Sa labi lamang. Yun. Okay. May masabi lang, marami ang nasa daang ito kahit iniisip nilang sila ay ligtas. Tandaan natin, maraming tao nag-iisip na sila ligtas. Pero, ginagalang lang nila ang Aba Yahuwah, Yahushua sa kanilang mga labi. Okay, next. Paano makakadaan ng tao sa makipot na daan? Yun naman, kanina maluwag, ngayon makipot. Ang makipot na daan ay dinaraanan sa pamagitan ng tunay na pagsisisi o teshuvah
Teshuvah, yan kasi yung ibig sabihin ng Teshuvah is tunay na pagsisisi. Yung talagang nagsisisi ka sa iyong nagawang kasalanan. Pagbalik sa kalooban ni Yahuwah, alam naman natin na yon, kaya ka lang babalik dahil kung ikaw ay itinakda. Next, B. Pananampalatayang may gawa. Hindi gawa para maligtas, kundi bunga ng pananampalataya dahil itinakda sa buhay na walang hanggan. Kaya kagagawa mga kapatid dahil hindi para maligtas, kundi bunga ng pananampalataya yan dahil ikaw ay tinakda sa buhay na walang hanggan. Kaya ka pala gagawa mga kapatid dahil ikaw ay itinakda sa buhay na walang hanggan. Ang nananampalataya na walang mga gawa ay ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Santiago 2:17. Kaya ka gagawa dahil tumalog. Ay, tatay na ano ko. Kaya ka pala gagawa dahil ikaw ay tinakda sa buhay na walang hanggan. Okay. Tersi, pagsunod sa salita. Balik natin. Sana ba? Yan. Next is yan, letter C. C, pagsunod sa salita. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Sabi dito, mga kapatid nga, kung iniibig natin si Yahushua, ay ano gagawin natin? Tutuparin natin ang kanyang mga utos. Diba na-discuss na natin kung ano yung kautusan o utos ni Yahushua? Dapat sundin natin yun. Yung mga utos na yon. Di, pamumuhay ayon sa ruhak or sa espiritu. Yan pala yung mga dapat gawin ng mga dadaan dun sa makipot na daan. Sapagkat ang pinapatnubayan ng espiritu ng aluha ay mga anak ng aluha. Maliwanag to. Romans 8:14 na sinasabi, papatnubayan ka ng espiritu o ng ruhak ng aluha kung ikay anak ng aluha o ng ama. Yun pala yun. So, ibig sabihin, yung mga dumadaan sa makitid na daan ay pinapatnubayan ng espiritu ng aluha ay ang mga anak ng aluha. Okay. Next. 5. Ang daan ba ay isang gawain o pamumuhay? Ano kaya ang daan? Ito ba'y gawain o ito ba'y pamumuhay? Ang makipot at maluwag na daan ay hindi isang gawain lang, kundi isang tuloy-tuloy na pamumuhay. Hindi ito isang dasal lang, isang araw lang, isang relihiyon lang. Yan yun. Ang daan, tandaan nyo mga kapatid, daan sa maluwag, daan sa makipot, ay hindi lang yan makukuha sa isang dasal, sa isang araw lang, o sa isang religion lang. Hindi yan ang basehan. Tandaan natin. Kaya nga, ito ay araw-araw na pagpili. Araw-araw na pakikibaka ng laman at espiritu. Sabi nga sa Galatians 5:16, lakarin ninyo ang espiritu at hindi ninyo tutuparin ang pita ng laman. Dapat yun ang lakaran natin, yung ayon sa espiritu. Hindi yung pita ng laman. Kaya nga Galatians 5:16 mga kapatid, ito'y araw-araw. Hindi yan ngayong araw lang dahil araw ng pagsamba o araw ng pag-aaral. Hindi ngayon yan. Kundi araw-araw natin yan gagawin. Hindi. Sunday na nga lang o Saturday o araw ng aralan, hindi na nga makaatin. Dito, Galatians 5:16, dapat lakaran natin. 6. Ano ang kahinat na ng taong tumatahan sa bawat daan? Ano kaya? Unahin natin dito sa maluwag na daan. Ano ba yung tatahakin niya pagdating ng araw? Number 1 is kapahamakan.
pagkahiwalay kay Yahuwah. Kahit may gawa, ngunit walang pagkilala. Hindi kilala eh. Gumagawa. Sabi nga dito sa Mateo 7:21-23, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Adonai, Adonai. Ngunit sasabihin ko, hindi ko kayo nakilala. Tandaan natin mga kapatid, yan yung mga dumadaan sa maluwag na daan. Hindi sila kilala. Yun. Next. Ito naman, sa makipot na daan. Sa makipot na daan, buhay na walang hanggan. Yan ang kahinatnan po ng bawat daan kung saan ka dadaan, sa maluwag o sa makipot. Ito naman, sa makipot na daan, buhay na walang hanggan. Pakikipag-ugnayan kay Yahuwah. Tunay na pagkilala ni Yahusha. Tandaan natin. Sabi nga sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka, ang isang tunay na luha. Yan ang buhay na walang hanggan. Ito yung kahinatnan ng mga hinirang o yung mga mananampalatayang dadaan sa makipot na daan. Walang hanggang buhay. Pero syempre, sa aral natin, lahat naman yan tinakda. Okay. Dagdag na diin, mahalagang babala, mga kapatid. Mahalagang babala po ito. Hindi lahat ng relihiyoso ay nasa makipot na daan. Hindi porke religious person ka, nandun ka na sa makipot na daan. Hindi yun ang basehan. Hindi lahat ng maraming tagasunod ay nasa katotohanan. Hindi porke marami kang followers, ikaw ay nasa katotohanan na. Sabi nga sa Mateo 7:14, kakaunti ang nakasusumpong nito. Kaunti lang makakasumpong ng makipot na daan. Okay. Ang tanong ay hindi ano ang relihiyon mo, kundi ano ang landas na nilalakaran mo araw-araw. Hindi na usapin dito yung relihiyon eh. Ang usapin dito mga kapatid, kung ano yung landas na nilalakaran natin araw-araw. Hindi, every Sunday lang or every worship day lang ako lalakad dun sa makipot na daan. Pero pagdating ng Lunes, Martes, isang linggo naman lilipas, dun muna ako sa maluwag. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Sabi dito, araw-araw. Dapat lalakaran natin yung landas na yan. Okay. Pangwakas na paalala sa part 1, ang makipot na daan ay mahirap, pero ito ang daan ng buhay. Ang maluwag na daan ay kaaya-aya sa laman, pero ito ang daan ng kapahamakan. Itinakda tayo sa landas na nagbibigay kalawalhatian kay Aba Yahuwah sa pamamagitan ng buhay ni Yahusha at sa pamamatnubay ng Ruach HaKodesh. Yan mga kapatid. Kaya dito pa lang sa part 1 pa lang is talagang usapin na yan kung saan tayo talaga dumadaan. Hindi, every Sunday lang o every Saturday. Doon lang tayo dadaan sa makipot. Ganun ba? Dapat ang isang mananampalataya. Sabi niya araw-araw. Dadaan tayo doon. Di bukas, ano muna ako? Doon muna ako sa maluwag. Masaya doon. Hindi ganun. Hindi ito isang beses mo lang sasabihin, nagsisisi ko. Tapos patuloy ka na naman. Hindi ganun. Hindi ito urong sulong. Yan. Part 2, ang buhay ng mananampalatayang tumahak sa maluwag na daan. Ano kaya yung maging buhay ng isang mananampalataya na tumahak sa maluwag na daan? Yan natin. Okay, batay sa Mateo 7:13 at sa kabuuang kasulatan, maluwag ang pintuan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang dumaraan doon. Tandaan natin, maluwag at marami ang dumaraan doon sa patungo sa kapahamakan. Panimula, ang maluwag na daan ay hindi lamang tinatahak ng mga hayagang masasama o walang pananampalataya. Ayon sa babala ni Yahusha,
marami sa tinatawag ang kanilang sarili na mananampalataya ang nasa daang ito. Marami nagsasabi na sila yung mananampalataya, pero nandun pala sa maluwag na daan na yan. Okay. Ito ang panganib na katotohanan, mga kapatid. Maaring reliyoso o religious ang isang tao, marunong sa kasulatan, aktibo sa gawain, ngunit nasa maluwag na daan pa rin pala. Tandaan natin, kapatid, meron ganun. Marunong nga sa kasulatan, aktibo sa gawain, ngunit nasa maluwag na daan pa rin. Okay. Ang layunin ng araling ito ay ihayag ang katangian ng buhay ng mananampalatayang tumahak sa maluwag na daan ayon lamang sa kasulatan. Yun yung layunin natin dito sa topic na to, sa part na to. Na ano ba yung buhay na tinatahak ng mananampalatayang dumadaan sa maluwag na daan? Number 1, ang maluwag na daan ay buhay na walang tunay na pagsisisi. Ang isa sa malinaw na tanda ng maluwag na daan ay ang kawalan ng tesyuba o tunay na pagsisisi at pagbalik kay Yahuwah. Yun, yung taong hindi magsisisi o hindi marunong magsisi o walang tunay na pagsisisi. For example, magsisisi ngayon, tas bukas tuloy na naman sa kanyang gawain. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sa 1 John 1:8. Yun, marami nagsasabi na ano na sila, malinis na yung ano nila, wala na silang kasalanan. Kasi daw, pinatawad na sila. Yun pala, ang dinadaya lamang ay kanyang sarili. Aminin natin, mga kapatid, na tayo makasalanan. Kahit sino dito, lahat tayo makasalanan. Wala, hindi, nilinis na. Okay, ang sakripisyo ng aluwa ay bagbag na espiritu, pusong bagbag at mapagkumbaba ay hindi mo hinamak, o Yahuwah. Awit 51:17. Sa maluwag na daan, may kasalanan pero walang pagsisisi. May pagkakamali pero walang pagbabago. Umaasa sa awa pero tinatanggihan ang pagwawasto. Tinatanggihan yung pagwawasto sa kanya. Yan ang mga tumatahak sa maluwag na daan. May pagsisisi ba tayo? Tayo may kasalanan pero wala tayong pagsisisi. Yun yung mga dumadaan sa maluwag na daan. Pagkakamali pero walang pagbabago. Nagkakamali pero wala pa rin pagbabago. Patuloy pa rin sila sa ginagawa nila. Umaasa sa awa pero tinatanggihan ng pagwawasto. Tulad ng mga akala mong mga reliyoso, tapos yung pala mga marites. Titindi na marites. Every Sunday, nandun sa simbahan. Pero yung pala, pagdating sa bahay, mga chinichismis yung buhay ng kapitbahay. 2, buhay na umaasa sa pananampalataya ng bibig lamang. Okay, marami ang nagsasabing sila ay nananampalataya, ngunit hindi ito nakikita sa pamumuhay. Tayo rin, mga kapatid. Tayo ba? Nakikita ba sa ating pamumuhay? Yan nga. Marami nagsasabi sila nananampalataya. Tayo nananampalataya. Pero nakikita ba sa pamumuhay natin? Bilang isang mananampalataya. Isang araw na nga lang binibigay para sa Ama eh. Hindi pa tayo makatupad eh. Kasi sasabihin mo mananampalataya ka. Dinadaya mo yung sarili mo kung hindi mo kayang, sabi nga, magsakripisyo. Eto, Mateo 15:8. Ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kahit sabihin mo't marinig na ibang tao, ako every Sunday o every Saturday, every Thursday, sumasamba ako sa bibig. Pero, yung puso mo malayo pala sa amin. Ganun yun, mga kapatid. Hindi natin madadaya ang Ama. Tandaan natin yun.
Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Adonai, Adonai, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Mateo 7:21. Maliwanag. Hindi porke tinatawag natin na Adonai, Adonai, pwede na tayo pumasok sa kaharian ng langit. Yung pala hindi. Kundi, sino pala? Yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Sila yung makakapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, tanong ko mga kapatid, tayo ba ginagawa natin kalooban ng Ama? Hindi kalooban ng Ama eh. Hindi ako naka-attend ng Hindi ako naka-attend ng aralan. Yun ba yung kalooban ng Ama? Sabi nga, para makapasok ka sa kaharian ng langit, gagawin mo yung kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Pag-aralan, magkalimutan ng pagtitipon-tipon, gawin ang ministeryo. Ang maluwag na daan ay nagbibigay ng maling kapanatagan. Sumasampalataya ka lang, tinanggap mo na, sapat na iyon. Maraming ganyang kongregasyon ngayon. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Tanggapin mo lang, sapat na yun. Ligtas ka na. Ganun lang ka-easy, ganun ka-instant ang paniniwala ng mga tumatawag ng Adonai, Adonai, pero hindi naman makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang kasulatan ay malinaw, ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Kung totoo tayong nananampalataya, dapat may bunga tayo. Ano bang bunga? Yan ba yung bunga na makakapag-invite tayo? Yan, dun lang ba mauwi yun? Okay. Number 3, buhay na walang pagsunod sa mga utos ni Yahuwah. Isa sa pinakamatibay na katangian ng maluwag na daan ay ang pagtanggi sa kautusan ni Yahuwah. Yan ang isang katangian ng lumalakad sa maluwag na daan. Sabi dito sa 1 John 5:3, narito ang pag-ibig sa aluha. Ito ang pag-ibig sa ating Ama. Na tuparin natin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Hindi mabigat ang utos ng Ama. Tandaan natin yan mga kapatid. Ito yung pag-ibig. Diyan natin napapakita ang pag-ibig natin sa Ama. Yung tuparin natin ang kanyang mga utos. Hindi. Kalooban hindi ako maka-attend. Kalooban hindi ako makasama makapag-aral. Diba? Ang nagkakasala ay lumalabag sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Tandaan natin mga kapatid. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa 1 John 3:4. Sa maluwag na daan, ang utos ay tinatawag na luma. Yan, lumang tipan. Dati na yan. Sa bago na tayo, wala na tayo sa luma. Ang pagsunod ay tinatawag na legalismo. Nililegalize na ng pagsunod. Ang kabanalan ay tinatawag na extreme. Parang na lang yan. Extreme level mo na lang yan. Yung pagiging pagkabanal mo. Minsan nga, sinasabihan ka pa, di ba? Baka maging banal ka na yan. Di ba may mga ganun? Okay, 4. Buhay na pinahintulutan ang laman. Yan yung mga dumadaan sa maluwag. Pinahihintulutan ang laman. Ano yun? Ang maluwag na daan ay nagbibigay ng espasyo sa pita ng laman sa halip na ito'y ipako. Sapagkat ang pita ng laman ay laban sa espiritu at ang espiritu laban sa laman. Galatians 5:17. Pamilyar tayo yan. Magkalaban ang espiritu at laman. Yan. Mas pinapaboran mo yung laman. Ganun yun. Kaya itong pag-aaral natin mga kapatid sa maluwag at makipunadan, transformation to ng bilang isang mananampalataya. Kasi hindi ito na yan. Na-doble ko pala copy. So, 5. Okay, 5. Buhay na umaayon sa marami, hindi sa katotohanan. Para lang sa marami. Ang buhay ng isang mananampalatayang lumalakad sa maluwag na daan
ay umaayon sa marami, hindi sa katotohanan. Bakit? Ang maluwag na daan ay daan ng karamihan, kaya nga marami. Sabi dito sa Exodus 23:2, huwag kang sasama sa karamihan sa paggawa ng masama. Maliwanag yan, sinasabi. Dito pa lang sa Exodus pa lang, sinasabi na huwag tayong sasama sa paggawa ng masama. Okay. Darating ang panahon na hindi nila titisin ang wastong aral, kundi ayon sa kanilang sariling pita ay mag-ipon sila ng mga guro. 2 Timothy 4:3. Yun na lang. Di na nila titisin yung mga wastong aral kundi yung mga gusto na lang o katay na lang ng kanilang tenga. Yun na lang yung gusto nila. Doon ako sa maluwag na daan kasi hindi mahigpit. Maluwag. Pag party-party, sayaw-sayaw. Yun. Ang maluwag na daan, sa maluwag na daan, ang katotohanan ay binabago para maging katanggap-tanggap. Ang kasalanan ay pinapangalan ng kahinaan. Kahinaan mo yan Mahina ka kasi. Parang naging normalize na lang yung paggawa ng kasalanan. Marupok ka Mahina ka. Ang babala ay tinatawag na hatol. Yun. Hatol na daw sa kanila yun kapag ano. Okay. 6. Ang buhay na may anyo ng kabanalan pero walang kapangyarihan. Ito ang pinakamapanganib na kalagayan, mga kapatid, ng mga dumadaan sa maluwag na daan. 2 Timothy 3:5. May anyo sila ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Tandaan nyo. Akala nyo may anyo silang kabanalan, pero yung kapangyarihan pala nito, itinatanggi. Akala mong mga bihis na bihis. Akala mong mga hindi makakagawa ng kasalanan. Sila'y nagpapanggap na nakakakilala sa aluha, ngunit sa gawa ay itinatanggi siya. Titus o Tito 1:16. Yan, itinatanggi. May relihiyon pero walang pagsunod. Walang pagbabago ng karakter. Walang bunga ng espiritu. Yan. 7. Ang kahinatnan ng buhay sa maluwag na daan. Ang kasulatan ay malinaw at hindi malabo. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ezekiel 18:14. Kamatayan ang tinatahak ng taong dumadaan sa maluwag na daan. Kaya nga sabi dito, sila'y mapapahamak dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. 2 Thessalonica 2:10. Hindi dahil kulang awa ni Yahuwah, kundi dahil tinanggihan ng tao ang katotohanan. Mateo 13:11. Pakibasa nga po, Mateo 13:11. Mateo 13:11. Bakit nila matatanggihan ang katotohanan? Dahil Mateo 13:11, sumagot siya at sinabi sa kanila, okay? sa inyo'y pinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, tatapat hindi pinagkaloob sa Yun, maliwanag mga kapatid. Kundi dahil tinanggihan ng tao ang katotohanan, dahil hindi sila itinakda sa makaalam ng hiwaga. Hindi pinagkalooban. Okay. Malalim na babala para sa mananampalataya. 2 Corinthians 13:5, sabi dito, siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Ang tanong ay hindi, ako ba ay miyembro? Hindi rin, ako ba ay aktibo?
Kundi, ako ba ay sumusunod? Ito ang tanong sa ating sarili. Tayo ba ay sumusunod? Hindi mo dapat itanong yung ako ba ay miyembro ni ganto, ni ganyan, ni ganyang kongregasyon. Miyembro ako ni gantong kongregasyon. Ikaw ba ay active sa pagiging member? Dapat ang tanong, ako ba ay sumusunod? Tanong natin sa sarili natin, sumusunod ba tayo? Mga kapatid, ngayon tanungin natin. Sasabihin natin, mananampalataya tayo, pero wala tayong pagsunod. Ano tawag sa'yo? Pag ganun, sabi mong mananampalataya ka, pero hindi ka sumusunod, ikay sinungaling. Di ba? Sinungaling. Pangwakas na paalala sa part 2, ang maluwag na daan ay madaling lakaran, ngunit mapanganib ang wakas. Ito ay daan ng laman, kompromiso, at huwad na kapanatagan. Akala mo masaya lang, panatag, kasi nandun ka pa eh. Sabi nga dito sa Joshua 24:15, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Sabi sa Joshua, saan ba tayo maglilingkod? Sa maluwag na daan o dun sa makipot na daan? Naway piliin ang bawat mananampalataya ang daan ng pagsunod, katotohanan at buhay sa ilalim ng pamumuno ni Yahuwah. Next part na po tayo, part 3. Yan. Topic pa rin natin, makipot at maluwag ang daan. Part 3 na po. Yan, kalahati na tayo kasi hanggang part 6 yan. Ang buhay ng mananampalataya na tumahak sa makipot na daan. Kanina, buhay ng isang mananampalataya na tumahak sa maluwag na daan. Ngayon naman makipot. Yan. Siyempre, batay sa Mateo 7:14 at sa kabuuang kasulatan, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay. Maluwag ba ang patungo sa buhay? Makipot ang daan sa buhay. At kakaunti ang nakasusumpong nito. Konti lang nakakakita o nakakadaan dyan sa makipot na daan na yan. Kaya mas gusto na lang kasi nila yung maluwag. Panimula, kung ang maluwag na daan ay daan ng kompromiso, ang makipot na daan naman ay daan ng katotohanan, pagsunod, at pagpapasakop. Hindi ito pinipili ng marami sapagkat ito'y humihingi ng pagkamatay ng sarili at buong pusong paglakad kasama si Yahuwah. Yan nga yun. Gawa 13:48, yung mga itinakda sa buhay na walang hanggan. Yan yun. Mahirap ang daan dito sa makipot na daan, mga kapatid. Ang araling ito ay maglalarawan ng buhay ng mananampalataya na tunay na tumatahak sa makipot na daan, hindi ayon sa damdamin, tradisyon o denominasyon, kundi ayon lamang sa kasulatan. Dito. Ayon lamang tayo sa kasulatan, mga kapatid. Okay. Number 1, ang buhay na nakabatay sa tunay na pagsisisi o teshubah. Ang unang hakbang sa makipot na daan ay teshubah, ang pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa kalooban ni Yahuwah. Yun, dito pa lang. Unang step pa lang. Unang hakbang mo pa lang sa makipot na daan. Ganun ba kadali? Dapat merong kang tunay na pagsisisi. Yun yun. Okay, Isaiah 55:7. Talikdan ng masama ang kanyang lakad at ng likong tao ang kanyang mga pag-iisip at siya'y magbalik kay Yahuwah. Yun. Magbabalik ka kay Yahuwah. Tandaan natin, ang mga hinirang pinagdaanan nila yung mga buhay ng laman. Okay. Sabi dito, Mateo 3:8, magbunga kayo ng mga bungang karapat-dapat sa pagsisisi. Magbunga, ibig sabihin ano?
magbunga yung pagsisisi natin. Magsisisi tayo sa nagagawa natin na kasalanan. Sa bibig lang, pero walang paggawa. Yun. Sa makipot na daan, hindi tinatago ang kasalanan. Hindi pinangangatuwiranan ang mali. Hindi. Marupok kasi ako eh. Kaya ako nagkakasala eh. Hanggang doon lang ba yun? Ang tinuturo ng kasulatan, ano nga eh, huwag mo nang gawin. Tunay na pagsisisi. May pagbabago ng direksyon ng buhay. Yan yun. May pagbabago ang direksyon ng buhay ng isang mananampalataya na lumalakad sa makipot na daan. 2. Buhay na may pananampalatayang may bunga ng pagsunod. Ang pananampalataya sa makipot na daan ay buhay, hindi salita lamang. Buhay. Hindi lang sa salita. Doon ako lumalakad sa makipot na daan. Sa salita lang. Pero hindi kita sa buhay. Sabi nga sa Santiago 2:17, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Patay ang pananampalataya mo kung wala kang gawa. Okay. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Ito po pagtitiis ng mga banal. Sabi sa pahayag 14:12, yaong mga tumutupad sa mga utos ni Yahuwah at may pananampalataya kay Yahusha. Yan po mga kapatid, malinaw. Pagtitiis. Kaya nga bilang mananampalataya at tumatahak sa makipot na daan, dapat may pagtitiis. Kaya after ng aralan, walang pagtitiis eh. Araw ng aralan, hindi magtitiis na hindi umatin. Hindi matiis. Dapat may pagtitiis ka. Sakripisyo nga eh. Ang gawa ay hindi pinanggagalingan ng kaligtasan. Ngunit ito ang patunay ng tunay na pananampalatayang ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Jude 1:3. Tandaan natin ang gawa ay hindi pinanggagalingan ng kaligtasan. Nasisipag nga sila sa kabanalan, ngunit ito ang patunay ng tunay na pananampalatayang ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Yun nga mga kapatid. Gagawa ka kung ikaw ay binigyan ng pananampalataya. Tandaan po natin yun. Okay, 3. Buhay na pagsunod sa mga utos ni Yahuwah. Ang makipot na daan ay hindi hiwalay sa kautusan ni Yahuwah. Ito ay paglalakad ayon dito sa tulong ng Ruach HaKodesh. Ibig sabihin, para pala tayo makalakad sa buhay na yon sa pamagitan ng Ruach HaKodesh o ng Espiritu. Jeremiah 31:33, aking ilalagay ang aking kautusan sa kanilang loob at isusulat ko ito sa kanilang puso. Tandaan natin, sa puso natin. Kung ikay isang tunay na mananampalataya, isusulat sa iyong puso ang kanyang kautusan. Sabi dito sa pahayag 22:14, mapalad ang mga tumutupad sa kanyang mga utos upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ngayon, pag hindi pala tayo tumutupad sa kanyang utos, tayo walang karapatan sa punong kahoy ng buhay. Maliwanag, mga kapatid. Efeso 1:4-1:11, sabi nga dito, sa makipot na daan, ang utos ay kagalakan, hindi pabigat. Ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig. Tandaan natin, yung pag-aaral natin every Sunday, o kung kailan tayo may schedule na aralan, yun ay bunga ng pag-ibig. Dahil gustong-gusto kong matuto. Gusto ko pang malaman yung kanyang salita. Kaya aatin ako kahit anong mangyari. Ganun. Tapos sasabihin mo, mananampalataya ka. Sa pagtitipon, wala. Tandaan natin mga kapatid, siyempre gagawin niya nung mga itinakda sa buhay na unang. Yan, Ephesians 1:4-1:11.
Tulad yan. Tulad yan si Maestro. Sa malayong lugar. Di ba? Basta Sunday. Dadating at dadating siya. Oo. 4. Buhay na pinapatnubayan ng Ruach HaKodesh. Hindi kayang lakaran ang makipot na daan sa sariling lakas. Tandaan niyo mga kapatid, hindi natin kayang lakaran yan. Makipot na daan na yan. Sa ating sariling lakas. Hindi, walang magagawa ang Ama kapag gusto ko. Hindi ganon. Kaya sabi sa Zacarias 4:6, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Tandaan natin, siya pa rin, ang Ama pa rin. Kaya ka makakalakad o makakadaan dun sa makipot na daan dahil hindi sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, ng Abba Yahuwah. Siya pa rin, sumatotal. Kaya kung hindi ka nakaka-attend every Sunday, every Saturday ng aralan, mag-isip-isip ka na. Bakit di ka kasama sa nag-aaralan? Tingin mo, ginaguide ka ng banal na Espiritu, ng Ruach HaKodesh? Pag-aaralan na wala ka? Diba? Galatians 5:18, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo'y hindi nasa ilalim ng kautusan o ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid yan. Bakit? Ang Ruach ang nagtuturo ng katotohanan. Nagtuturo. Hindi na ako atin. Kalooban naman yun. Na hindi ako maka-atin. Hindi ako makapag-aral ng kanyang salita. Kalooban na umay. Ayan nga oh. Siya nga yung nagtuturo ng katotohanan. Tapos kalooban ng Ama na hindi ka makapunta sa pag-aaral ng katotohanan. Maling mindset. Hindi, wala akong inaano mga kapatid ha. Ito yung tinuturo. Tandaan nyo ang salita ay matinding manaway yan. Tagus-tagusan yan. Ano nga tagusan ng espiritu at ano yan. Ng kaluluwa Hindi ba? Tabak na dalawang talim. Nagbibigay lakas laban sa laman. Yan ang nagbibigay lakas. Hindi, inuman sa Sunday. Atin ako dun. Hindi ako makatanggi. Hindi. Bigla ang lakad Ano gagawin? Kung mukha kayo mismo, hindi ako pwede Sunday. Schedule natin ibang araw. Pwede. Mapag-uusapan naman yung mga kapatid. Hanggang dito, ang pinag-aaralan natin, mga kapatid, hindi dahil tinitignan natin yung mga kapatid natin, kundi pinag-aaralan natin to, yung katotohanan. Gumagabay sa tamang landas. Igagabay ka o igagayad ka ng Ruach HaKodesh sa tamang landas. Tamang landas ba yung di ka makakatin? Yun ba yung tamang landas? Sasabihin mo, kalooban niya. Kalooban ng Ama, hindi ako naka-atin. Hindi kalooban ng Ama yun. Yun nga, gagabayan ka nga sa katotohanan. Ano ba yung pinag-aaralan natin? Katotohanan. Tapos, sasabihin mo, pinagkaloob niya. Pinagkaloob niya, hindi ka talaga maka-atin para hindi mo marinig ang katotohanan. Sa inyo, ipinagkaloob ang makarinig. At sa kanila, hindi. Mateo 13:11. Bakit? Bakit di sila nakaka-attend? Di sila nakakadalo? Dahil hindi pinagkaloob sa kanila. Hindi naman tayo sa nang-judge mga kapatid. Okay, 5. Buhay na tinatanggihan ang laman at pinapasan ang tulos. Tandaan natin. Ang makipot na daan ay daan ng araw-araw na pagpapasakop. Araw-araw mga kapatid. Hindi every Sunday, every Saturday, every Thursday, Wednesday. Doon lang tayo dadaan sa makipot na daan. Sabi nga sa Lucas 9:23, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang tulos sa araw-araw. Araw-araw mga kapatid. Hindi every once a week lang tayo. Hindi ganun. Dapat nga lagi. Okay. Araw-araw natin papasanin yan.
Ang mga kay Misaya, Galatians 5:24, ang mga kay Misaya ay ipinako sa tulos ang laman na may mga pita ng masasamang nasa. Tandaan natin yan. Dapat kung doon tayo sa makipot na daan, ano na natin? Tandaan nyo, manong laman. Pero ang utos niya dapat ito. Tahakin natin, isama na natin naipako sa tulos yung ating laman. Kaya nga sabi dito, hindi ito minsanan. Kaya nga sabi diyan, hindi every Sunday lang o every Saturday. Ito ay pang-araw-araw na pakikidigma. Tandaan natin yun. Araw-araw tayo nag-aaral, araw-araw tayo magsasisiyasat ng salita. Ganyan. Sa Jude 1:3, Ephesians 6:11, 18 to 19. Pakibasa nga po ito. Tandaan natin. Jude 1:3. Tandaan natin mga kapatid. Gusto nyo sa makipot? Ayan. Ayan, guidelines. Parang pagpaparehistro sa LTO. Para marehistro yung motor mo, ma-renew. Yan. Pakibasa po. Sa ano lang para sa Jude. Isang chapter. Mga minamahal, samantalang ako ito totoong nagsisikap Oh. ng pagsulat sa inyo tungkol Okay. sa kaligtasan natin lahat, Kaligtasan natin lahat. ay napilitan akong Sumulat. sumulat sa inyo na ingaralan kayong Laban. masikap dahil sa Oh. pananampalataya Binigay minsan. at magpakailanman sa mga banal. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ito minsanan. Ito ay pang-araw-araw na pakikidigma. Tandaan natin. Ephesians 6:11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Yahuwah Yun. upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diabo. Yun. Magbihis tayo. 18 to 19 ng Ephesians 6. Ibihis nga natin ang buong kagayakan. Na magsipanalangin kayo sa ruwa ng lahat ng panalangin at daing Okay? sa buong panahon Buong panahon. at mga puyat sa buong Oh. katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Oh, hindi lang isang araw, buong panahon. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng banal. Ipapakita natin ng may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. 19 na po yan. Tandaan niyo mga kapatid, hindi lang isang araw. Tandaan natin. Isang araw na nga lang, di pa maatin. Di pa makaatin. 6. Buhay na handa sa pagtitiis at pag-uusig. Tandaan natin, bilang mananampalatayang lumalakad sa makipot na daan, tandaan natin, ang buhay natin ay dapat handa sa pagtitiis at pag-uusig. Yan ang mangyayari. Nakahanda dyan. Kung tayo mga mananampalataya. Ang makipot na daan na hindi nangangako ng kaginhawahan. Hindi puro blessing. Hindi puro pasarap sa buhay ang bibigay sa'yo. Ano pala? Kundi katapatan hanggang wakas. Tapat ka ba? Hanggang wakas. Hindi, masarap doon. Atin muna ako doon kasi may party. Atin muna ako doon kasi may kainan. Hindi ganun mga kapatid. Sabi nga sa John 16:33, sa sanglibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Tandaan natin, mga kapatid. Automatic yan. Asahan natin na tayo bilang mananampalataya at lumalakad sa makipot na daan, meron kayong kapighatian dito sa sanglibutan. 2 Timothy 3:12, lahat na nagnanais mabuhay ng banal ay pag-uusigin. Tandaan niyo. Tama. Kakaunti nga lang mga kasumpong. Takot na usigin eh. Oo, hindi pa ako usigin. Masaya pa. Nagsasayawang kakantaan kami. Okay. Ang pagtitiis ay patunay ng tunay na paglakad sa daan ng buhay. Walang pagtitiis eh. Tingin nyo may pagtitiis?
Magtitiis, pupunta dito para makinig ng katotohanan, ng aral. Wala kang pagtitiis. Mga kapatid, titiisin mo lang, ilang oras ka lang mawawala para magkasama, magkakatipon-tipon ng magkakapatid, wala ka pa. Mandatory ka. Yun. Kaya nga, Mandatory. Kaya nga mga kapatid, tong aral na to, sabi ko sa inyo, ano to? Kala nyo simple, kala natin simple. Mandatory. Yan yung sinasabi ni Maestro. Mandatory yan. Ngayon, kung sinasabi mo na pinagkaloob na Ama, hindi ako makarinig sa salita, alam mo na. Mateo 13:11. Yun. Di ba? Sa inyo'y pinagkaloob makaalam ng hiwaga ng langit. Ngunit, sa kanila'y hindi pinagkaloob. Alam nyo na, mga kapatid, hindi tayo sa nagja-judge. Tandaan natin ang salita ang nagsabi niya. 7. Buhay na may takot at pag-ibig kay Yahuwah. Ang takot kay Yahuwah ay hindi takot ng naalipin, kundi paggalang at pag-iingat na huwag siyang pasamain. Kawikaan 9:10, sabi nga dito, ang takot kay Yahuwah ay pasimula ng karunungan. Hindi takot bilang takot ka sa kanya. Hindi yun. Ibang takot nga yun, hindi bilang alipin. John 14:15, sabi, kung iniibig ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun na. Yan ang pamantayan. Sabi doon, huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon. Nakalimutan. Tingin nyo, pasok dyan sa John 14:15. Nakalimutan natin yung Di ba? Hayaan mo na dyan. Di ba mga kapatid? 8. Ang bunga at kahinatnan ng makipot na daan. Ano ba yung bunga ng makipot na daan? 1 Timothy 1:5. Ang dulo ng utos ay pag-ibig mula sa pusong malinis, mabuting budhi at pananampalatayang walang pagkukunwari. Kunwari na nananampalataya eh. Yun. Yun. Kalooban. Nagkalooban, makarinig. Dito. Lagi, palakin sa Yan nga yung pinag-aaralan ngayon. gaway. Yan. Yun. Ay, okay. Yan ang pinag-aaralan namin kapatid is yung tungkol sa ano tawag dito? Prangkahang prangkahang aralan na tong topic pala. Tong Mateo 7 tungkol sa 200, sa makipot at sa maluwag na daan. Okay. Okay, tuloy na natin. Number 8. Nakakalahati na siya, si Brother. Okay? Next. Sa pahayag 2:10, sabi, maging tapat ka hanggang kamatayan. Isipin niyo mga kapatid, maging tapat tayo hanggang kamatayan. Ganyang katindi. At ibibigay ko sa inyo ang putong ng buhay. Yan, malinaw mga kapatid. Ang makipot na daan ay umahantong sa buhay na walang hanggan. Pakikipag-ugnayan kay Yahuwah, tunay na pagkilala kay Yahusha. Yun yung benefit, o yun yung bunga nitong pagtahak sa makipot na landas. Yun. Buti nakahabol. Malalim na pananampalataya. Turuan mo ako, o Yahuwah, ng iyong daan, at ako'y lalakad sa iyong katotohanan. Awit 86:11. Ang makipot na daan ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa masunurin, mga kapatid. Hindi tayo dito dahil sa perpekto tayo. Walang taong perpekto. Tandaan natin. Pero, para ito sa masunurin.
kung tayo masunurin mga kapatid. Itong makipot na daan, ay para sa masunurin na mananampalataya. Okay, next. Yan. Pangwakas na paalala, kakaunti ang lumalakad sa makipot na daan, hindi dahil ito'y lihim, kundi dahil kakaunti ang handang sumunod hanggang wakas. Ephesians 1:4, 1:11, may tinakda sa buhay na walang hanggan, yung mga itinalaga na. Okay. Ang mga banal ay tinakda sa makipot na daan, ang daan ng buhay, katotohanan at kalawalhatian ni Yahuwah. Tandaan po natin yun. Mauwi pa rin po talaga sa takda. Kaya nga may Mateo 13:11. Sa inyo'y hindi pinagkaloob makaalam ng hiwaga. Okay, tuloy na po natin. Yan. Ang topic po natin isang makipot at maluwag na daan. Part 4 na po tayo. Yun. Part 4, hindi lahat ng relihiyoso ay kilala ni Yahushua. Tandaan po natin mga kapatid yan. Isang malalim na pag-aaral sa Mateo 7:21-23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Adonai, Adonai, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan, nandyan na yung susi. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Adonai, Adonai, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo? At sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming kapangyarihang gawa? At kung magkagayon, ay hayagan kong sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ganda. Opo, walang saysay talaga. Kahit tumatawag pa sila sa Panginoon. Sa Napalayas pa silang demonyo, sa pangalan. Yes. Tingnan nyo, parang okay yung gawa eh. Dahil nakakapagpalayas ng demonyo, nakakapagpagaling, nakagawa ng himala. Pero bandang uli, hindi pa sila. Kilala. Kaya nga mga kapatid dito sa aralin natin na to, hindi usapin dito kung sino yung reliyoso. Hindi porke reliyoso ka, tumatawag ka sa Adonai, Adonai o sa Ama. Eh, ikaw na. You're belong. Hindi ganun. Panimula. Ito ang isa sa pinaka nakakatakot at pinakamalinaw na babala ni Yahushua sa buong kasulatan. Hindi niya ito sinabi sa mga pagano, kundi sa mga relihiyoso. Yaong tumatawag sa kanya, gumagawa ng mga gawa, gumagamit ng kanyang pangalan. Ngunit, sa kabila nito, sinabi niya, hindi ko kayo nakilala. Ibig sabihin, posible ang malakas na relihiyon na walang tunay na relasyon at pagsunod. Yun, di ba siya yun? Yung relihiyon mo. Di ba siya yun? Kahit mga reliyoso kang tao. Ito. Number 1, Adonai, Adonai. Pananampalatayang nasa bibig lamang. Ang pag-uulit ng Adonai, Adonai ay nagpapakita ng pagkilala sa autoridad ni Yahushua. Panlabas na devotion. Ngunit ayon sa teksto, hindi sapat ang pagkilala ng bibig. Bibig lang pala itong mga to. Tingnan natin. Next. Ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Marami tumatawag ng Adonai, Adonai o ng Ama, Ama. Pero yung puso nila is malayo sa akin. Isaiah 29:13. Kung ipahayag mo sa iyong bibig, ngunit hindi ka sumusunod sa katotohanan, walang kabuluhan ito. Tandaan natin mga kapatid. Romans 10:9-10. Pakibasa nga po. Romans 10 verse 9-10. Oh, sinasabi mo lang pero wala kang pagsunod.
Walang kabuluhan po yun, mga kapatid. Romans 10, 10. 9-10. 10. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Yahusha na Adonai at sasampalataya ka sa iyong puso na Okay. dinuhay siyang mag-uli ng Okay. Yahuwah Yahuwah sa mga patay ay maliligtas ka. Yun. Sapagkat ang taong nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag Yun. sa ikaliligtas. Yun. Tandaan natin, mga kapatid, kung ipapahayag mo sa iyong bibig, ngunit hindi ka sumusunod sa katotohanan, ay walang kabuluhan. Tandaan natin yun. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa pusong masunurin. John 4:23, sabi nga dito, ang kailangang mananamba ay, pakibasa po, John 4:23. 4:23. Tatapos dumarating ang oras at ngayon nga, nakasampay ng mga tunay na manamba ang Ama sa Si Espiritu at katotohanan. sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yun, maliwanag. Tandaan natin. Maging masunurin po. Yan. 2. Hindi ba kami pagtitiwala sa mga gawa, hindi sa pagsunod? Ang mga binanggit na gawa ay hindi ordinaryo. Ordinaryo nga yun. Yun nga yung sabi ni Bro Onti kanina. Talagang gumagawa ng himala sa kanyang pangalan. Okay, katulad ng panghuhula, pangangaral, pagpapalayas ng demonyo, makapangyarihang gawa. Talagang kakaiba eh. Yung mga gawa na yon. Hindi ba kami? Yan nga, dahil nga gumagawa sila. Diba? Tingnan natin. Bakit kaya? Ngunit, mapapansin, walang binanggit na pagsunod sa kalooban ni Yahuwah. May sinabi ba sila? Adonai, Adonai, kami nagpapagaling kami sa iyong pangalan. Magpapalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Pero may sinabi ba sila na sila'y sumusunod sa kalooban ng Yahuwah? Wala. Kawikaan 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam kay Yahuwah. Kasuklam-suklam yun. Sa 1 Samuel 15:22, mas mabuti ang pagsunod kaysa hain. Mas matimbang ang pagsunod, mga kapatid, kaso sa hain. Okay, hindi tinatanong ni Yahusha kung ano ang ginawa nila, kundi paano sila namuhay. Paano ba sila namuhay? Yan ang tanong doon. Kailangan sumunod tayo. Tandaan natin, mga kapatid, ang pagsunod ay bunga ng, o yung paggawa ay naging bunga ng, ano yun? Ng pagsunod natin. Kaya tayo sumusunod. Okay, 3. Gumagawa ng kalooban ng aking Ama, ang tunay na pamantayan. Tandaan natin, ang tunay na pamantayan ay ang gumagawa ng kalooban ng Ama. 7:21. Ito ang susi. Basahin natin. 7:21. Yan ang susi. 7:21 ng Mateo. 7:21. Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Adonai, Adonai, ay papasok sa kaharian ng langit. Yan ang susi. Hindi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na Nasa langit. Anong susi, mga kapatid? Yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Yan ang susi. Ang tunay na pamantayan. Tayo ba, bilang mananampalataya, ginagawa kaya natin? Parang ano yun, yung mga parang sa politika, halimbawa ito ang Pangulo. Di ba, Pangulo, ginagawa ko yung bagay na dapat gawin. Pero hindi naman na sinabi na, Pangulo, yung pinag-uutos Mo. ating Ginagawa. Oo. Kundi yung may sarili silang palo. Yun.
parang sila yung gumagawa na ano. Gusto lang nila. Ginagamit ang pangalan nyo. Oo. Para lang Gawin yung gusto nila. hindi yung Gusto nung Pangulo. Kaya nga, mga kapatid, ang gumagawa ng kalooban ng aking ama, siyang papasok sa harian. Ang tunay na pamantayan. Yan ang tunay na pamantayan. Kaya nga, Romans 2:13 sabi, hindi ang nakikinig lamang sa kautusan ang matuwid sa harap ng aluha, kundi ang tumutupad. Tanda natin. Pakibasa po, Romans 2:13. Sapagkat hindi ang mga takapaginig ng kautusan ang siyang maganap sa harapan ng aluha, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aarit ng mga ganap. Ayun. Tandaan natin, ang nagpapatuwid sa isang tao o nagpapaganap sa isang tao, waring ganap ang isang tao sa pamagitan ng pagtupad niya sa kalooban ng Ama. Tandaan natin mga kapatid, ganun ang sistema. Tayo bilang mananampalataya, kasi ang tagal na natin nag-aaralan. Saan ba tayo lumalakad? O ginagawa ba natin ang kalooban ng Ama? Tanungin natin yung mga sarili natin. Okay, next. Ito pa. Sabi sa John 14:15, kung iniibig nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung talagang iniibig natin si Yahushua, tuparin natin ang kanyang utos. Pinag-aralan na natin kung ano yung mga utos. Diba? Sabi ang kalooban ni Yahuwah ay ipahayag sa kanyang mga utos at salita, hindi sa damdamin o tradisyon ng tao. Hindi doon. Ipahayag natin ang kanyang mga utos at ang kanyang salita dahil yun ang kanyang kalooban. Hindi. Monday to Saturday, wala. Sunday, ayan. Doon, nagbibigay lang tayo ng isang araw para sa kanya. Di ba kanina na-discuss? Sa buong kapanahunan. Dapat. Sabi nga na ni Maestro kanina, mandatory. Tama ba? Mandatory pala yan. Okay, 4. Hindi ko kayo kilala. Relasyon, hindi relihiyon. Ang salitang kilala sa kasulatan ay nangangahulugang malalim na ugnayan. Yun pala. Nung hindi ko kayo kilala, malalim na ugnayan. O yung tipan or covenant. Pamumuhay na magkasama itinakda. Gawa 13:48, Ephesians 1:4. Tanda natin. Kaya lagi kong ginagamit yung mga versikulo na yan. Pagpapaalala sa atin. Kaya dahil sa mga itinakda. Yan yung kanila talagang lalakaran. Tandaan natin ha, ang salitang kilala, na ibig sabihin pala niyan, malalim na ugnayan. O yung tipan o yung covenant. Ngayon, hindi ka naman sumusunod sa mga kautusan, sa covenant, kaya hindi sila kilala. Hindi ko kayo kilala kasi wala kayong malalim na ugnayan. Tingnan nyo, hindi alam ng Misaya yung mga pangalan yan. Mga kapatid, tingin nyo hindi alam ng Misaya kung sino-sino sila? Alam nyo. Nakilala ni Yahuwah ang mga kanya. Nahum 1:7, pakibasa. Yan, maliwanag yan. Bihira tayo maligaw dyan sa Nahum 1:7. Nahum 1:7. Okay? Ang Adonai, mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, Okay? at nakikilala niya yaong naglalagak ng kanilang tiwala sa kanya. Kilala. Handaan natin ng Yahuwah. Yung naglalagak ng kanilang tiwala Sa kanya. Kilala ng ng Misaya yung mga yun. Kaya ang sabi sa 1 John 2:4, sabi, ang sinumang nagsasabing siya'y nakikilala
ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. Pakibasa po dyan sa version niyo. Tandaan natin mga kapatid, sasabihin natin, nakikilala natin. Di ba? Sumusunod tayo. Sumusunod kami, nananampalataya kami. Eh, hindi sumusunod sa utos. Ano pala tawag doon? Eh, sino ba man ang sinungaling? Ang Diablo, Satanas. Tandaan natin yun. Tuparin natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko Oh. siya Hmm. ay hindi tumutupad ng kanyang mga utos, Utos. ay sinungaling Oh. at ang katotohanan ay wala sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, wala ang katotohanan sa tao na yun. Sasabihin mo ikay mananampalataya, di ka sumusunod sa kanyang utos. Mag-aralan kayo. Magtipon-tipon kayo. Pagdating ng araw ng pagsamba, wala. Ng aralan. O. Tinutupad mo ang utos ng Ama. Ang tawag doon ay manuanag, di ba? Ang hindi pagkilala ni Yahushua ay hindi dahil hindi niya alam ang kanilang pangalan, kundi dahil wala silang tipan ng pagsunod. Tandaan natin mga kapatid yun. Yan nga yung sinasabi kanina eh. Yung posibleng hindi kilala ng Yahushua yun. Yung hindi kinikilala sila dahil wala silang pagsunod. 5. Magsilayo kayo, kayong mga gumagawa ng kasamaan. O ano pala sila? Ang salitang kasamaan ay tumutukoy sa paglabag sa kautusan. Torahlessness. Ang tawag dun. Kasamaan. Yan. Ay tumutukoy sa paglabag sa kautusan, mga kapatid. Pag nilalabag natin ang kautusan, yun pala yung kasamaan. Dahil wala kang kautusan. Torahless nga eh. John 3:4. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sige po, pakabasa. First John 3:4. Yung pala yung kasalanan, paglabag sa kautusan. Dahil nga wala kang Torah, Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalang sa ginawa sa kautusan. so, At ang kasalanan ay ang pagsalansa sa kautusan. yun. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Tandaan natin, yan yung mga masasama. Wala silang Torah. Okay, Mateo 24:12. Dahil sa pagnanasa ng kasamaan, Sagana. pagsagana ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pagsagana ng Torahlessness, o walang Torah o walang kautusan. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi nga, ibigin ang iyong kapwa, ibigin ang Ama. Okay, kahit may spiritual na gawain, kung may patuloy na pagsuway, ito ay tinatawag na kasamaan, mga kapatid. Nandito pa rin tayo. Kung tayo hindi tayo tumutupad at nandun tayo sa kasamaan. Kasamaan, ibig sabihin, wala ka sa Torah. Wala kang Torah. Hindi ka sumusunod sa kautusan. Okay, next. 6. Bakit pinapayagan ng mga gawa kung sila ay nasa maluwag na daan? Ba't hinahayaan sila? Ito ay isang mahalagang tanong. 2024, sapagkat darating ang mga bulaang Mesaya at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at kababalaghan. Kaya sila ngayon, hinahayaan yung mga ganong gawa para lalo silang maligaw. Sabi nga sa 2 Thessalonians 2:9, ang pagdating ng masama ay may lahat ng kapangyarihan, mga tanda at kababalaghan ng kasinungalingan. Doon sa gawa ng kasinungalingan sila tutungo. Ang kapangyarihan ay hindi palaging patunay ng pagsang-ayon ni Yahuwah. Ang pagsunod ang pamantayan. Tandaan natin, hindi yung mga gawang ano na to eh.
tanda ng kababalaghan eh. Hindi yan ang pamantayan mga kapatid. Dahil yan mga bulaang propeta yan. Bulaang Misaya yan. Dami naglumalabas ngayon Misaya. Diba? Siya daw ay sugo. Kilala nyo na yan kung sino yung mga sugo. Ang kapangyarihan hindi palaging patunay ng pagsang-ayon ni Yahweh. Hindi tungkol dito sa kababalaghan, hindi sa pagpapakita ng mga tanda, hindi yan eh. Kundi, ano pala? Ang pagsunod, ang pamantayan. Kanina pa sinasabi, ang pagsunod sa kautusan, ang pamantayan. Okay, 7. Malalim na babala para sa mga nananampalataya ngayon. 2 Corinthians 13:5 sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Siyasatin natin mga kapatid, yung ating sarili kung tayo ba nandito. Hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Hosea 4:6, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Lagi ko narinig kay Mike Isabel. Dahil sa napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Okay. Hindi sapat ang ministry, titles o titulo o karanasan kung walang pagsunod at kabanalan. Useless yan. May ministry ka nga, pero wala kang pagsunod at kabanalan. Useless. O kahit titulo mo pa ikay pastor at kahit ikaw pa sugo, wala yan. Kahit marami ka pang experience, pero wala kang pagsunod at kabanalan, useless yan. Lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Tandaan natin yun, mga kapatid. Pangwakas na hamon, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng aluwa at tinutupad ito. Lucas 11:20. Tandaan natin, bukod sa nakikinig tayo, dapat ay tinutupad natin ito mga kapatid. Sa huli, ang tanong ay hindi, ano ang nagawa mo para kay Yahushua? Hindi yan ang tanong. Ano yung nagawa mo? Kundi, dapat ito ang tanong, namuhay ka ba ayon sa kalooban ni Yahuwah? Tayo ba? Namuhay ba tayo? Tanong natin sa sarili natin yan. Namuhay ba tayo? Namuhay ba tayo ayon sa kalooban ni Yahuwah? Mga kapatid? Diba? Parang hindi makasagot. Parang hirap sagutin ah. Oh. Diba? Sa huli, kaya nga ito. Sa huli, ang tanong sa ating sarili, ano ang nagawa mo para kay Yahushua? Siyempre, wala. Mali yan. Maling tanong yun. Ito ang tanong. Namuhay ba ako ayon sa kalooban ni Yahuwah? Ang hinirang ay itinakda sa makipot na daan. Ang daan ng pagsunod, katotohanan at tunay na pagkilala ni Yahushua. Tandaan natin mga kapatid. Ano pala? Yung mga tinakda ay itinakda sa makipot na daan. Na daan ng pagsunod, katotohanan at tunay na pagkilala ni Yahushua. Ngayon, pasado kaya tayo dito? Sa pagsunod, mga kapatid. Wala naman. Oh, diba? Tapos sasabihin natin, mananampalataya tayo. Kapal naman natin. Kapal ng face. Pagsunod nga, hindi natin magawa eh. Okay, topic. Yan, part 5 na. Ayun. Okay. Part 5, grace versus obedience. Hiwalay ba o magkasama? Tandaan natin yan. Okay, isang masusing pag-aaral ayon lamang sa kasulatan. Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya, grace, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng mga gawa. Pamilyar na tayo dyan. Hindi sa pamagitan ng gawa kaya tayo naligtas o naligtas ang isang hinirang. Ephesians 2:10, sabi dito, sapagkat tayo ay kanyang ginawa
nilalang kay Messiah Yahushua para sa mabubuting gawa. Tandaan nyo, yung mga hinirang ay ginawa para sa mabubuting gawa. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Okay, panimula. Isa ito sa pinakamalaking kalituhan sa maraming mananampalataya. Kung tayo ay naligtas sa biyaya, kailangan pa bang sumunod? Ang pagsunod ba ay kabaligtaran ng grace o biyaya? Marami ang tinuruan na ang biyaya raw o grace daw ay walang utos. Kumbaga hindi na under ng kautusan. Ang obedience ay legalismo. Yun. Yung pagsunod mo. Nililegalize lang yan sa pagsunod mo. Sabi nga dito, ngunit ang tanong, iyan ba ang turo ng kasulatan? Sa araling ito, hayaan ang kasulatan mismo ang sumagot sa mga tanong na yan. Okay. Next. Number 1, ano ang grace o biyaya ayon sa kasulatan? Ang biyaya o grace ay hindi pahintulot na magkasala, kundi kapangyarihang magbago. Yan pala yun. Pag ikaw ay may biyaya, yan pala yung kapangyarihan ng magbago. Titus 2:11-12, ang biyaya ng aluha ay nagpakita na nagtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at mga pita ng sanglibutan. Yan pala yung biyaya, mga kapatid. Yan. Na nagtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at mga pita ng sanglibutan. Sa Joel 2:13, magbalik kayo kay Yahuwah sapagkat siya ay puspos ng biyaya. Ito, Ephesians 1:4, sabi nga dito, lagi naman yan, grace equals tulong ni Yahuwah upang mamuhay ng banal. Sa pamagitan ng biyaya, yan ang tulong ng Ama, Aba Yahuwah sa atin, para mamuhay ang isang mananampalataya ng banal. Dahil, pakibasa yung 1:4 po ng Ephesians, tapos yung isa na po 11, Ephesians 1:4, tapos 11. Ito. 1:11. Hindi, 1 verse 4 tapos verse 11. Ephesians 1:4. Tapos sunod yung 11. 11. Okay. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago tinatag ang sanglibutan, Okay? upang tayo maging mga banal at mga walang bungi sa harapan niya sa pag-ibig. Maliwanag. Upang tayo'y mga maging banal. Tandaan natin mga kapatid. Ang mga kanya itinalaga nung una pa lang ay saan patungo? Sa pagiging ano mga kapatid? Banal. Tandaan natin 11. Tayo rin naman, Okay. sa kanya ay ginawang mana. Okay? Ay kinalagaan niya tayo ng una pa. Oh. Ayon sa pasya niya, kung gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Yun, ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Kaya yun mga kapatid, number 2, ano ang obedience o pagsunod? Ang obedience ay tugon ng pag-ibig, hindi paraan ng pagbili ng kaligtasan. Kasi nangyayari mga kapatid, kaya sila sumusunod para sa kaligtasan. Diba? Kaya sila sumusunod dahil para sila maligtas. Kaya sila gumagawa, sumusunod para sila maligtas. Pero ito pala, ang pagsunod ay tugon ng pag-ibig, hindi paraan ng pagbili ng kaligtasan. Bakit? John 14:15 sabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa 1 John 5:3 sabi, narito ang pag-ibig sa aluha, natuparin natin ang kanyang mga utos. Okay, ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya, patunay ng relasyon. Tandaan natin mga kapatid, kaya tayo susunod dahil yan yung bunga ng pananampalataya. Kaya nga sabi sa James 2:17 kanina, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Kasi nga, dapat magbunga yung pananampalataya sa iyo. Yun yung gawa.
Hindi yung gawa magbubunga ng pananampalataya. Mali yun. Kaya nga, yung pananampalataya naman na yan, ibinigay sa mga banal. Yun. Kaya nga siya sa ating sarili. Tayo ba'y nandun? Okay, 3. Grace ba ay lisensya para magkasala? Romans 6:1-2. Mariing sagot ng kasulatan, hindi lisensya yung awa na yan o yung grace o biyaya na yan. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag namang mangyari. Ibig sabihin, kapag natanggap mo tong biyaya na to, titigil ka na sa kasalanan. Sa Torah-lessness. Susunod ka na eh. Kaya ka nga gagawa na eh. Romans 6:14. Ang kasalanan ay hindi dapat maghari sa inyo, sapagkat kayo'y wala sa ilalim ng kasalanan, kundi ng biyaya. Yan. Kailangan dito. Under tayo ng biyaya. At hindi natin gagamitin yan. Ligtas na ako eh. Kaya kahit magkasala ako, okay lang. Ano yun? Di ba narinig nyo yung ganyan? Nakatakda na ako. Ginagawa nilang lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Hindi naman pala ganun. Kung ang biyaya ay ginagawang dahilan ng patuloy na kasalanan, ito ay maling grace o biyaya. Ano na lang, ginajustify mo na lang yung kasalanan ginagawa mo. Okay, next. 4. Bakit sinasabing hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan ayon sa Romans 6:14? Ito ay madalas hindi naunawaan. Bakit kaya? Ang ibig sabihin, hindi na tayo nasa ilalim ng hatol ng kautusan. Hindi na tayo hinahatulan ng kautusan dahil sa kasalanan. Kailangan wala na tayo dyan. Hindi na tayo mamumuhay ayon sa kasalanan. Okay. Ngunit, hindi ibig sabihin, wala ng kautusan. Wala ng pamantayan. O, kaya nga sabi dito, Jeremiah 31:33, aking ilalagay ang aking kautusan sa kanilang puso. Nasa puso na natin. Wala na sa tapyas ng bato. Yun na yung kautusan. Kaya nga kapag nakagawa ka ng kasalanan, konsensya ka eh. Konsensya malala ka eh. 5. Ang tamang ayos. Ito yung tamang ayos ha. Biyaya, pananampalataya, pagsunod. Tandaan natin. Ito ang biblical na pagkakasunod-sunod. Number 1, grace o biyaya, inisyatibo ni Yahuwah. Siyempre, itinakda. Kaya ka ngayon nagkaroon ng biyaya dahil ikaw ay itinakda. 2, pananampalataya, tugon ng tao. Tugon ng tao yan sa biyayang natanggap natin. 3, obedience, bunga ng buhay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya. Buhay ang pananampalataya kapag mayroon kang pagsunod, obedience, o yung paggawa. Santiago 2:17, sabi nga dito, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Tandaan natin yun. Hindi ang gawa ang nagliligtas, ngunit ang ligtas ay gumagawa. Tandaan natin yun. Hindi tayo maliligtas dahil sa gawa. Bagkus, dahil ligtas, kaya ka ngayon gumagawa. Yun ang tama. Gumagawa sila para sila maligtas. Ayon sa kasulatan, gagawa ka dahil ikaw ay ligtas. Tinakda. Okay, next. Tingnan natin ang pattern ha. 6. Mga halimbawa sa kasulatan. Si Noe. Genesis 6:8 to ha, mga kapatid. Si Noe ay nakasumpong ng biyaya o grace sa paningin ni Yahuwah. Genesis 6:8. Tingnan natin sa 6:22 kung ano nangyari. Ginawa ni Noe o ni Noah ang lahat ng inutos ni Yahuwah. Nangyari, nagkaroon siya ng grace and then bandang huli nagkaroon ng obedience. Ganun yun. Handa natin. Abraham. 15:6 ng Genesis, si Abraham ay sumampalataya kay Alua or kay Yahuwah. Okay, nandun yung biyaya.
26:5. Dahil si Abraham ay tumupad sa aking mga utos. Obedience. Tandaan natin, grace, biyaya, pananampalataya, at obedience o pagsunod. Ganun yung sistema. Hindi, gagawa ka muna para ka magkaroon ng pananampalataya at para ka maligtas. Hindi ganun. Okay. 7. Babala sa mali at peking grace o biyaya. Judas 1:4. Ginagawang dahilan ng kalibugan ng biyaya ng anuha. Hindi yan. Ginagawa dahilan, ligtas na ako. Gagawin ko na yung gusto kong gawin. Kasi ligtas na ako. Sige nga po, pakibasa nga po. Judas 1:4. Jude. Sa ano yan? Kasunod yan yung 1:3. Pagkat na bilang taong si Pasok ng diin, siya ang mga pinagana ng pinapa. Sa kahatulang ito, mga di banal, ang pinalita ng kalibugan ng biyaya ng aluha, na kinakatwa ang aking isang guro, at Adonai na si Yahushua. Diba? Yan, ginagawang dahilan ng kalibugan ng biyaya natin. Ligtas na ako eh. Gagawin ko na yung ano ko, yung gusto ko. Kasunod lang yan ng 3 Yung 3, yung pinagkalooban ng pananampalataya. Binigyan ng pananampalataya. Okay. Titus 1:16. Si nagpapanggap na nakakakilala sa aluha, ngunit sa gawa ay tinatanggi siya. Sinasabi niya, nagpapanggap siya, nakilala niya ang aluha. Ngunit nakikita sa kanyang gawa na itinatanggi niya ang Bisaya. Tandaan natin yan. Ang grace na walang pagsisisi, walang pagbabago, walang pagsunod ay hindi biyaya ng kasulatan. Tandaan natin yun. Kundi ng kasalanan yun. Okay, next. 8. Ang buhay na tunay na nasa biyaya. Ang buhay ng tunay na nasa biyaya. Awit 119:1. Sige nga, basahin niyo po. Kasi yung mga nandito, shinorten na lang po. Sige. Mapalad silang sakdal sa lakad, Yun. na nakisilakad sa kautusan ng Yahuwah. Yun. Mapalad ang mga sumusunod sa kanyang mga utos, mga kapatid. Ngayon, tayo ba sumusunod? Tanong ko mga kapatid, tayo kaya sumusunod? Hindi pa tayo siguro nakakasunod. Di ba? Hindi to. Hindi pa tayo siguro nakakasunod. Pero, pwede ba natin katwiran yun? Mga kapatid, hindi pa siguro tayo nakakasunod. Hindi ganun ang salita. Ganapin. Dapat natin ganapin. Ganun, mga kapatid. Tama. Alam natin sa sarili, siguro hindi pa tayo. Alam natin sa sarili nun na tayo pa. Parang hindi pa talaga ako nakakasunod. Pero hindi yun dapat ang iano natin. Ganapin. Dapat ganapin natin. Hindi. Masarap umano. Maluwag. Sa maluwag. Sa maluwag masaya. Payag 14:12. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Yung mga tumutupad sa mga utos ni Yahuwah at may pananampalataya kay Yahushua. Pagtitiis. Yung pagsunod natin, pagtitiis pala yung mga kapatid. Kaya nga ano yun? Love, hope, and faith. Tanong ko dyan. Anong titiis mo? Yun. Ang bawa. Mga pastor. Sige. Ang mga coach. Ang mga pamilya. At invest mo na kami sa mga. Anong titiis mo? Wala. Sila wala. Kasi saan mo sa mga anak naman? Kaya ang titiis mo. Yung mga Wala. inaan nating salita na hindi na nila yung
pag ano sa atin, panunumbat. Ay, Yung kanina, Sigo, yung pag-usig. titiisin natin. Yun ang titiisin natin. Yun Yun ang ang sasabihin. Eh, mga kulto kayo eh. Mga ganun-ganon, mga ganun-ganon. Oo. Wala ako sa sabi. Oo. Kay Robot. Yun ang titiisin natin. Yung mga ganong pag-uusig. Tipong inaano ko na yun. Kinukutya. Yun. Kasi ang pinagawag ka rin. Ano, sa kami ito. Siyempre, Bahagi. Kasama. mga Sa pagtiis. na hindi mo pinagawag salita na. Hmm. Diba? Huwag ka na mag-concentrate yan sa pinopos mo. Hmm? Yung pinopos mo aluwa, yung Yahuwa. Hmm. Gugulo pa yung kaisip mo. Ang tunay na, yan, sige. Ayos na ika yung ina. Pabay ka, yahuwa ka pa. Yahuwa ka pa. Okay, ang tunay na biyaya ay pagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagtutuwid, nagtutulak sa pagsunod. Yan, tayo mga kapatid. Tinutulak ko kayo sa pagsunod ayon sa kasulatan. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang wakas na paglilinaw, hindi biyaya versus obedience sa pagsunod. Hindi biblical yan. Ang biblical ay biyaya plus obedience ayon sa kasulatan. Ang biyaya, ang daan, papasok. Ang obedience, ang daan ng pamumuhay. Tandaan natin. Itong pagsunod, yan yung ating pamumuhay. Yung daan natin. Yan. Itong biyaya, yan yung daan natin papasok. Ito, yung daan natin araw-araw sa pamumuhay. Kaya tayo merong obedience o yung paggawa. Santiago 1:22. Ano ang pakikinabangin ng tao kung marinig niya ang salita ngunit hindi ito gawin? Basahin nyo nga po sa Bible. Santiago 1:22. Sige nga. Marinig nyo nga pero kung hindi nyo naman gagawin. Useless. Kaya itong aralan natin, hindi ito laro. 22. Dapat maging tagapagpagdayon ng Oh. salita. Hmm. At huwag tagapakinig lamang Oh. na inyong dinadayaan ng salita. Oh. Tandaan nyo mga kapatid. Nakikinig lang tayo, dinadaya natin sarili natin. Pero hindi tayo tumutupad. Linaw. Hindi galing sa akin, hindi galing sa sugo, kundi galing sa salita. Tuparin natin ang kanyang mga utos. So, hindi tayo dapat maging tagapakinig lang mga kapatid. Tuparin natin yan. Kaya nga, biyaya plus obedience. Grace plus obedience. Hindi yung puro grace lang. Grace lang, pero walang obedience. Dito, pasok. Piliin natin ang buong katotohanan, ang biyaya na nagliligtas, at ang pagsunod na nagpapatunay. Yan ang magpapatunay bilang itinakda. Kung ikaw itinakda, yan nakikita. Kaya nga nakikita sa kanilang mga gawa. Ayun. Paano patutunayan natin? Hindi nakikita sa gawa. Yung biyaya. Diba? Napakasarap maging mananampalataya. Easy. Mananampalataya ka lamang, ligtas ka na. Doon, sa maluwag na daan. Okay, part 6 po tayo. Last part po. Paano malalaman kung nasa maluwag o makipot ka ngayon? Yan na. Dito na po sa part 6 na to. Ano na natin yung mga sarili natin? Kung saan tayo? Ano po? Kung saan tayo ba'y nasa maluwag? Ang tandaan nyo, ang salita po, hindi pa bulaklakan yan. Yan prangka ang salita. Kaya nga kapag sinasaway tayo ng salita, kailangan, talagang masakit yan. Yan, bago natin simulan yun. Yun muna yung aking mensahe para sa ating lahat.
Ngayon ba pwede sabihin halimbawa na si Obispo, tatanungin natin na ikaw ba yung nasa maluwag o makipot? Puta, diretso ang pagtanong yan. Pumunta sa Makipot. Nasa Maluwag. Diretso ang tanong yan, ha? Andyan, dito mamaya. May mga tanong tayo dito. Kasi ganito mga kapatid eh. Tama yun. Pero may mga pamantayan kasi. Pamantayan. May mga binigay na sa ating mga dapat sundin, dapat gawin. Yun eh. Sundin mo. Yun na yung pamantayan natin. Kung tayo ba naglalakad sa Maluwag o naglalakad sa Makipot. Eh dito, tutuloy na natin yung mga ganyan tanungan. Ayan na. Part 6. Yes. Isang tapat na self-test. Self-test to para sa atin, ha? Yang tinanong ni... Hindi lang si Obispo tatanungin. Tatanungin natin yung sarili natin. Isang tapat na self-test na batay lamang sa kasulatan. Ang kasulatan ang magtatanong sa atin. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili, kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. 2 Corinthians 13:5. Malinaw na nasusulat, siyasatin natin ang ating sarili. Kung tayo ba ay nasa pananampalataya, subukin natin ang ating mga sarili. Yan na. Magkukwit na o magtutuloy pa? Diba? Yan yan. Dito na yan.